Paano po kung i-post nitong ano, kasi nabasa niyo na siguro yung pahayag ng Peanut Gallery, no? Sabi nila, "We are Mm. innocent. This was a setup." Okay. So paano kung ilabas nila yung ano, yung video na sinasabi nilang expose kay Martin Romualdez? Well, depende po yan kasi sigurado if speaker will be an offended party, eh di panibagong kaso po ulit yan na pwedeng explore. Pero sa ngayon po kami, tinitingnan namin yung possibility na baka dapat based on the involvement of the individuals who are officers ng Peanut Gallery Media Network, we are looking at the possibility na dapat nakaban muna sila. Hindi muna dapat siguro naglalabas. Alam niyo po, di ba may rule po doon sa conventional mass media, yung mga ganyan, napapatawan ng penalty para masuspend muna eh. So, Hmm. alam mo, Sir Christian, lesson sa atin to eh, nakaba it's about time that we look into legislation na yung mga gantong platform na nagsasabi na media sila pero ginagamit to extort, to give money, to gain money, eh dapat po yata mayroong batas na gumagabay po rito. Buti po sana Opo. kung yung bang mga lahat ng media, kasi may ethics din dapat po eh. May mga Hmm. ethical and ethical po na practices na dapat ma-address po siguro. And we will not stop doon sa arrest po nitong Peanut Gallery Media Network ng mga personalities. But we will make recommendations po to our legislative body na magkaroon po siguro ng legislations to guide yung mga ganito pang pangyayari po. Meron din po ba kayong ibang nadidinig na or nadinig na baka assuming na of course allegation pa rin naman lahat ito, no? Na ginawa na rin ito supposedly ng mga taga PGMN in the case of Yun, other politicians? May yun mga po ganun po yung ba kayo nasagap? Yun po yung pinag-aaralan namin kasi sa totoo po, tatapatin ko kayo at para for the information na rin ng public, may mga ilang personalities po na tumatawag sa akin na may hindi po diretso sinasabi na nangyari sa kanila pero para nagpapasalamat at nahuli, nagawang ganito. Ang tinitingnan po namin ngayon yung platform na PGMN na to, may advertisement ba to, saan to kumikita, how can you maintain such number of anchors at yung ganun po ba? So pag-aralan po natin yun. At ang panawagan ko na po, kung meron pong mga nabiktima pa na ganito, you have to come out and seek the assistance po ng National Bureau of Investigation para hindi na po ito Okay. maulit. Okay. Pasagot ko na rin po sa inyo yung sinabi ng ano no, ng PGMN. Although I think it took a while before they actually posted a response, no? And parang wala yata silang coverage eh. At least hanggang for the greater part of today, no? Dito sa nangyari sa kanila. Anyway, sabi nila, this was a setup. Sila Roy na setup. How do you respond to that? Well, again, ano po mahirap na sabihin yung ganyan kasi it's very unfair to the men and women ng NBI na sabihin mo set up. Malinaw po yung ebidensya eh. Napakalinaw ng ebidensya. Sinundan po namin yung ebidensya. Hindi po tayo nakikinig sa opinion or sabi-sabi, kundi ang susundan po natin yung ebidensya. At sinigurado po namin na yung sumbong sa amin ay valid na actionan at may criminal offense po. Ito po bang si former Speaker Romualdez na kausap nyo na directly about this? Wala po. Ako po personal, wala po pakikipag-usap. Okay. O sige. Kahit nga po yung representative ay hindi ko naman po nakakausap. Hindi nakakausap ito. Okay. O sige. So ang usapan dito supposedly was 4 tranches ba? Yung pagbibigay ng Opo. 75 million? Una nga po, 350, Kailan daw nagkatawaran, nakaschedule yung naging tatlo? 300. Yun po yung hindi napag-usapan. Ang una muna, kukunin muna yung first tranche tapos may mga susunod na po na direction, na direktiba kung paano. Basta nagbigay po ng Pero deadline na kung dapat by May 5 makapag-deliver na, kung hindi ilalabas na nila nung araw na yun po. ano rin yung usapan, kunwari makumpleto. Makumpleto na yung deliveries. Let's say nabuo na yung Wala na, 300 million. sabi niya ang commitment, kasi doon sa text, ang commitment ay hindi niya ilalabas, i-honor niya yung usapan. Ganon. Hindi man lang, kunwari sinabi, buburahin namin yung file. Basta sabi Walang niya, you ganon. have my word, I will not. I-honor, doon sa nakita ko pong text, na i-honor yung usapan. Yun po yung sinasabi.
Yung palang text messages na trace yun na lahat siya, no? May mga digital forensics na talagang galing din sa Kasama taong na yun. po sa ginagawa namin ngayon. Kaya nga po sabi ko, Sir Christian, baka may mga additional personalities pa na pwedeng kasuhan. At malalaman din po namin kung sino yung mga personalities, politiko, congressman yan, mayor, governor, senator na nakausap po niya. Base doon sa Okay. forensic na gagawin po namin. Lastly, Director, yung nagsisirculate na video recording nung kausap ng agent ba ninyo, itong mismo si Franco Mabanta, Hin- talaga bang si Hindi Franco ko, Mabanta yung may-ari ng boses? actually, hindi ko po nakita yung nagsisirculate, pero I was able to hear one conversation at yung boses po niya ni Franco Mabanta. Siya at nagde-demand. Siya yung Opo, at, nakikipag-negotiate. opo, at saka may text naman din po. Okay. Sige, if finally, no, if you were to describe all the pieces of evidence that you have so far against Franco Mabanta, how would you describe them? Well, yung mga ebidensya po, again, I will say, base sa Memorandum Circular 20 ng DOJ, pasok po. Pasok na pasok po. Okay.